Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Hinihiling ko ang tulong ng Allah at ang kanyang kapatawaran. Hinihiling ko ang kanyang tulong laban sa mga tukso ni Satanas. Ang sino man na iginabay ng Allah sa matuwid na landas, walang sino ang makapaggagabay sa kanya. At ang sino man ang nasa ligaw na landas, walang sino ang makapaggagabay sa kanya maliban lamang ang Allah. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ang nag-iisang tunay na Panginoong Diyos. At sumasaksi ako na si Muhammad, peace be upon him, ang kanyang huling sugo at propeta. Una sa lahat, ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya na tayo ay nagsama-sama sa mga oras na ito. Dalangin ko sa kanya, mga mahal na nanonood, na sana hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa tayo nagkikita-kita at nagkakarinigan sa isa't isa. Bagkus hinihiling ko sa Allah na sana maging sa kabilang buhay, tayong lahat ay sama-sama sa kanyang paraiso, na inaani at tinatamasaan natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Mga mahal na nanonood, ako ang inyong lingkod, si Omar Piñalver. Ako ay tubong Iloilo. Ang dating kong pangalan ay Remigio Salcido Piñalver. So ako actually ay ipinanganak sa Iloilo, probinsya ng Iloilo, Philippines. Ang katotohanan, ako ay nagmula sa isang pamilyang mga Katoliko. Ang katunayan, ang aking nanay ay matagal na nagturo ng katikism o relihiyon sa paaralan sa amin sa Iloilo. Naging guro siya ng pananampalataya o ng religion for almost 34 years. Kaya ako ay ipinalaki sa ganong paniniwala kung ano ang mga pinaniniwalaan nga ng mga Katoliko. Nung ako ay isang maliit na bata pa actually, naging sakristan din ako ng simbahan sa amin. So ako ay nag-aral ng elementary hanggang high school sa Iloilo, at nang ako ay nakapagtapos, dinala ako ng aking kapatid sa Maynila at ako ay nagtrabaho sa isang Chinese family bilang kanilang houseboy, naglalampaso ng kanilang bahay, naglilinis ng tindahan, naglilinis ng kubeta, at kung ano-ano pang mga gawain na pambahay. Minsan ako ay lagi ding nautusan upang maghatid ng kanilang anak sa eskwela. Omar! Dito nga dito! Yes, sir. Yatid mo nga to si Boyong sa eskwela. Sige po, sir. Balik ka kaagad ha! Opo. Ngunit napag-isip-isip ko na habang panahon na lamang ba ako na ito ang aking magiging trabaho. Kaya ako ay nagpaalam sa aking amo na kung pwede ako ay mag-aral sa gabi ng kolehiyo. Subalit hindi siya pumayag. Sir, gusto ko po sana mag-aral ng kolehiyo. Ano? Hindi pwede. Ba't hindi pwede, sir? Ano naman, marami tayong trabaho dito. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako sa Bureau of Labor sa Espanya, sa Manila, at idinulog ko ang hindi niya pagpayag sa akin. Kaya pinadalhan siya ng telegrama, at dahil hindi rin siya marunong bumasa, ako ang nagbasa ng telegrama sa kanya. At ang sabi ko, ipinatatawag ka sa Bureau of Labor para pag-usapan natin kung bakit hindi ka papayag na ako ay mag-aral sa gabi. So medyo kinabahan siya, kaya ang sabi niya sa akin, bumalik na lamang ako roon at ipakancel na yung aking complaint, at pinayagan na niya ako na mag-aral. So ako ay nag-aral ng secretarial, 2 taon ito, hanggang sa ako ay nakuha ng Philippine Air Force bilang court stenographer. So habang nagtatrabaho ako as court stenographer, nag-aral pa rin ako sa gabi. Kumuha ako ng Bachelor of Science in Commerce, hanggang sa ito ay natapos ko working student. So nang matapos ko ang commerce,
Na-hire naman ako ng Far East Bank and Trust Company bilang isang clerk hanggang sa ako ay na-promote na maging supervisor sa bangko. So noong ako ay isang supervisor na sa bangko, nag-aral pa rin ako sa gabi. Kumuha ako ng Bachelor of Laws ng pagkaabogado sa Manuel Luis Quezon University at hanggang third year proper lamang sapagkat ako ay binigyan ng offer na kung gusto ko magtrabaho sa Saudi Arabia bilang executive secretary. So dahil sa medyo malaki ang offer, tumigil ako sa pagtatrabaho sa bangko at pati sa aking pag-aaral at tinanggap ko. Kaya ako ay nagpunta ng Saudi Arabia para magtrabaho sa isang computer company being an executive secretary. So habang ako ay nagtatrabaho roon, Sheikh, good morning. Hey, why are you reading that? I think I have nothing to lose. I just want to increase my knowledge. Okay, that's good. I was surprised dahil paglipas ng isang araw, pagdating niya sa opisina, napakaraming mga Islamic books ang kanyang dala-dala at ibinigay niya sa akin. Hey, Omar. Here's some book for you. You read it. Oh, really, Sheikh? Thank you. Okay, I'll go now. So instead, nagugulin ko ang panahon ko, ang spare time ko sa pag-alaala sa aking pamilya at para ma-homesick, I spent my spare time, binasa ko ang lahat ng mga pamphlets na yaon at noong bandang huli, parang napag-isip-isipan ko na ito ang tama. Pero ang katotohanan, ang gumugulo sa akin, ang humahadlang. Bakit hindi ko tuluyan na tinanggap agad? Dahil sa kung ano nga ang sasabihin ng aking magulang. Dahil ako ay very active sa simbahan noong ako'y isa pang Kristiyano. At ang katunayan pa ako ay third degree ng Knights of Columbus. Ito ay samahan ng mga Katolikong Pilipino at ginugugol ang panahon during the weekend sa simbahan bilang paglilingkod sa Panginoon. Pero noong bandang huli, sa dinami-dami ng aking nabasa, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang Islam, pero ang nagwo-worry pa rin ang aking asawa. Kaya ang ginawa ko, despite na tinanggap ko na ang Islam, sinasabi ko sa wife ko na sabi ko, Alam mo, mahal, maganda ang mga turo ng Islam. Marami akong natutunan dito. Sana, mabalik Islam ka na rin. Kung dyan ka masaya, pagpatuloy mo. Kaya ako lang ako dito dahil marunong mo. kapag wala akong ginagawa during the weekend, naiimbitahan ako na makinig sa mga panayam tungkol sa Islam. So sinabi ko na napakaganda ng turo dahil ang pinaka-core o ang pinakabuod ng turo ng Islam ay ang sumamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na tagapaglikha. At sinabi ko rin sa misis ko na ang turo pala ng Islam, sila ay tapat na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, na hindi pala tunay na Muslim ang isang tao kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Jesus. So doon ko rin nabasa na pag-alaman na si Jesucristo pala ay pinaniniwalaan din ng mga Muslim na gumawa siya ng maraming himala o mga milagro, katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita niya ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay at pinagaling niya ang mga may kitong. At itinuro din doon sa aking pakikinig at sa pagbabasa na si Jesus Christ pinaniniwalaan din ng mga Muslim na siya ay isinilang na walang tatay o ama. Kaya lang sa paliwanag roon, sinasabi na ang Panginoong Diyos na tunay dahil siya nga ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at siya ang pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Linikha ng Panginoong Diyos ang mga tao sa iba't ibang paraan. So ang paliwanag roon na ang tao linikha ng Panginoong Diyos sa apat na pamamaraan. Ang nakalagay doon na ang unang tao na linikha ng Panginoong Diyos, walang magulang siya na pinagmulan, at ito ay si Eva, which is totoo. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao na galing sa lalaki at walang babae na pinagmulan, at ito ay si Eva na galing sa rib, sa tadyang ni Adan. At pangatlo, lumikha ang Diyos ng tao
galing sa babae at lalaki, which is opposite ni Adan, na walang babae at lalaking pinagmulan, at ito ay nang magsiping si Adan at si Eva, at lumabas ang maraming kalalakihan at kababaihan, at kasama tayong lahat-lahat roon. And finally, lumikha ang ala ng tao galing sa babae na walang lalaki na pinagmulan, at ito ay si Jesus Christ, peace be upon Him, na galing kay Virgin Mary. At sa mga Muslim pala, they are addressing Mary as virgin dahil ang turo na walang lalaki na nakagalaw sa kanya. So ito ay hindi din kumukontradict sa aking napag-alaman sa Christianity, na si Joseph Carpenter, hindi siya physical o biological father ni Jesus Christ, peace be upon Him, kundi siya ay isinilang na isang dakilang propeta na dapat sundan, tularan at pamarisan upang maitama ng tao ang kanyang pagsamba at magiging katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos ang kanyang pagsamba. So sa mga iilang kadahilanang ito, mga mahal na nakikinig o nanonood, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang Islam dahil itinuturo din na sa araw ng paghuhukom, walang magulang ang matutulungan ng anak at walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang lahat mamamatay at ang bawat isa sa atin ay mananagot sa sarili niyang ginawa. So hanggang dito na muna at ipagpatuloy natin pagkaraan ng ilang paalaala. Maraming salamat and please stay put. Mensahe TV. Mga mahal na nanonood at mga tagapakinig, bilang pagpapatuloy kung bakit ko niyakap ang Islam, dahil katulad nga ng nasabi ko kanina, unang-una, ang turo kung sino ang dapat sambahin. At pangalawa, kung papaano sasambahin ang tunay at ang nag-iisang Panginoong Diyos. So, ang isa pa rito, ang tungkol sa aral ng Islam, tungkol sa pagmamahal sa magulang. Dahil sa Islam pala, kahit na magdasal ka ng 5 beses, dahil ang mga Muslim, inuobliga na magdasal ng 5 beses sa maghapon bilang pag-alaala, pagpapasalamat, pagpuri at pagtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos. So, ang isang nakaakit pa sa akin ay ang tungkol sa pagmamahal sa magulang. Dahil ang turo ng Islam na kahit magdasal ka ng 5 beses, subalit kung ikaw ay pabaya o lapastangan sa iyong mga magulang, yung pagdarasal, hindi assurance na ikaw ay makapapasok sa paraiso. So may nabasa ako doon sa isang aklat sa Islam, yung tungkol sa mga major sins, yung mga pinakamalaking mga kasalanan. Ang isang aral doon ay tungkol sa pagmamahal sa magulang. Noong time ni Propeta Muhammad, doon sa aking nabasa, noong time ni Propeta Muhammad, peace be upon him, may isang babae na pumunta sa kanya. Ang sabi ng babae kay Propeta Muhammad, "O sugo ng Allah, pwede bang tulungan ninyo ako? Dahil ang aking husband, ang aking asawa, malubha, kritikal ang kanyang kalagayan." So ang ginawa ni Propeta Muhammad, tinawag ang 3 niyang kasamahan at sinabi na puntahan ninyo ang husband ng babaeng ito at ipabigkas sa kanya ang shihada, yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. So nung puntahan ng kasamahan ni Propeta Muhammad ang lalaking yaon, ang pangalan niya actually ay Alqama. So nang puntahan ng kasamahan ni Propeta Muhammad si Alqama at sinabi sa kanya na kul, meaning sabihin mo, La ilaha illallah, nang ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. 3 beses itong sinabi sa kanya, nabanggitin niya, ngunit hindi niya mabigkas. So yung kasamahan ni Propeta Muhammad, peace be upon him, bumalik sa kanya at ang sabi nila, Propeta Muhammad,
3 beses naming pinababanggit pero hindi niya masabi. Ang sabi ni Propeta Muhammad, nabubuhay pa ba ang kanyang mga magulang? Ang sabi ng mga tao, ang kanyang nanay ay buhay pa. So ang sabi ni Propeta Muhammad, maari bang ipatawag ninyo ang kanyang nanay o ang kanyang ina? Pero ang sabi ng mga tao, Propeta Muhammad, ang kanyang ina ay matanda na at mahina pa. Baka hindi na niya kayang lumapit rito. Pero sabi ni Propeta Muhammad, basta't sabihin ninyo na ipinatatawag ko. At kung hindi na niya kayang lumapit, ako na mismo ang pupunta sa kanya. Pero nang sabihin ng mga tao sa matandang babae na ipinatatawag siya ng propeta, dali-daling kinuha ang kanyang tungkod at uugod-ugod na lumapit kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Pagdating ng matandang babae, ang sabi ni Propeta Muhammad, kaya ko kayo pinatawag dahil gusto kong malaman sa inyo kung kamusta ang pakikitungo sa inyo ng inyong anak, yung si Alqamah. So ang sabi ng matanda, Propeta Muhammad, ang anak ko, naniniwala siya na iisang Diyos lamang ang dapat sambahin, ang Allah, at naniniwala din siya na kayo ang huling propeta. Ang anak ko, nagdarasal siya ng 5 beses sa maghapon. Ang anak ko, nagbibigay ng kawang-gawa sa ibang tao. Ang anak ko, nag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan. At ang anak ko na isagawa na rin niya ang Hajj o ang pilgrimage. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad ulit sa matandang babae, ginang, ang gusto kong malaman sa inyo kung kamusta ang pakikitungo sa inyo ng inyong anak. So nang maunawaan ng matandang babae na ang pilit na malaman ni Propeta Muhammad ay ang pakikitungo sa kanya ng kanyang anak, lumuha ang matanda at ang sabi niya, Propeta Muhammad, ang anak ko, alam niya na ako ay nagsusulo at matanda na at mahina pa. Pero pinababayaan niya ako. Samantalang ang misis niya, anuman ang nanaisin, sinusunod niya ang lahat ng layaw. So, nang marinig ni Propeta Muhammad, nalungkot siya at lumuha din. Kaya ang sabi niya doon sa kasamahan niya, kumuha kayo ng maraming tuyo na kahoy, dalhin niyo dito sa harapan ng matanda, at yung kanyang anak na nag-aagaw buhay, kunin niyo at dalhin niyo rin sa kanyang harapan. So sabi ng matandang babae, Propeta Muhammad, ano ang gagawin ninyo sa aking anak? Ang sabi ni Propeta Muhammad, susunugin siya sa inyong harapan. Nang marinig ng matanda na susunugin ang kanyang anak, humagulhol siya ng pagluha at ang sabi niya, Propeta Muhammad, ang bagay na ito ang hindi ko matitiis na gagawin ninyo sa pinakamamahal kong anak. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad, ginang, higit mong katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw ng paghuhukom, habang buhay na susunugin ang anak mo sa ginagawa niya sa iyo. Pero kung mapapatawad mo siya, inshallah, God willing, baka patatawarin din siya ng Allah. So ang sabi ng matandang babae, Propeta Muhammad, mula sa oras na ito, saksi ang Allah. Saksi kayo bilang propeta, saksi ang mga anghel, at saksi ang lahat ng tao na anuman ang pagkukulang sa akin ng aking anak, pinatatawad ko siya. Allahu Akbar. So sabi ni Propeta Muhammad ulit sa kasama niya, puntahan ninyo ang anak na matanda at ipabigkas sa kanya ang syahada o yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. So nung puntahan nila at sabihin na, Kul, la ilaha illallah, sabihin mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, mga mahal na nanonood, napakadali niyang sinabi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, meaning sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. So ayon doon sa kwento, ilang sandali lamang ang lumipas, si Alqamah ay binawian ng buhay. So sa Islam, mga mahal na nanunood, ang isang Muslim kapag siya ay binawian ng buhay, ang gagawin sa kanya ay huhugasan siya, paliliguan, pupunasan, lalagyan ng pabango, babalutin siya ng puting-puti na tela at magdarasal ang mga Muslim na sana siya ay tanggapin ng Allah sa mataas na antas ng paraiso. So ginawa ito kay Alqamah at walang iba na nag-lead sa pagdarasal sa Salatul Janasa bago siya ilibing, kundi ang Propeta Muhammad, peace be upon him. Pero kaya ako, pasensya kayo sa pagiging emosyonal ko,
dahil nung ako'y maliit pa, taga Iloilo ako katulad ng nasabi ko, nagiging kapansin-pansin at hindi ko makakalimutan na noong araw kahit nung ako ay hindi pa Muslim, nagawa ko mga mahal na manunood na 7 taon bago ako umuwi sa amin. At sa loob ng 7 taon, hindi ko man lang naalaala ang aking mga mahal na magulang. At ang iba pa na nangyayaring katotohanan, na noong kami ay maliliit, may mga kamag-anak kami, may mga kapitbahay, na ang mga magulang ay nagpapaligsahan kung paano nila mapaunlad ang kanilang mga anak. Ang iba, nagbibinta ng kalabaw, nagsasangla ng lupa para mapaaral ang kanilang mga anak. At nangyari nga ito na naging professional ang kanilang mga anak. May mga naging guro, may naging engineer, may naging nurse, may mga naging accountant. At nang sila ay naging ganap na professionals ng ibang bansa, ng ibang bayan, at sa loob ng 5 taon, 6 na taon, 7 taon, nakalimutan nila ang kanilang mga magulang na lubos na naghirap sa kanila upang sila ay umunlad. At ang iba, kung kailan sila pinadalhan ng telegrama at sinabi na kung saan ka man naroroon, sana umuwi ka dahil ang tatay mo ay malubha ang karamdaman. So dahil nabalitaan nga niya na malubha ang kanyang ama, dali-dali na umuwi. Pinuntahan ang tatay niya sa ospital na nakadextrose at maraming masasarap na pagkain ang kanyang dinala. Ang iba naman, kung kailan pinadalhan ng telegrama na kung saan ka naroroon, umuwi ka dahil ang nanay mo ay patay na. So at saka na lang uuwi. Nakita niya na ang kanyang ina ay nasa mumurahing kabaong. Bumili siya ng mamahalin. Inilipat ang nanay niya sa mamahaling kabaong. Dinala sa simbahan. Nilagyan ng maraming mga magagandang bulaklak. Mga mahal na nunood. Ano ang magiging fayda, ang magiging benefit nito? Ang turo na Islam habang tayo nabubuhay. At kung nabubuhay pa ang ating mga magulang, matuto tayo na magtanaw ng utang na loob sa kanila. Of course, obligasyon ng isang nagkautang na matuto magtanaw ng utang na loob sa kanyang mga magulang. So alam nating lahat na ang nagbigay buhay sa atin ay ang Panginoong Diyos. Ngunit ang naging instrumental sa paglitaw natin sa mundong ito, walang iba kundi ang ating mga mahal na magulang. So hanggang dito na lamang muna at muli nating ipagpapatuloy paglipas ng ilang mga paalaala. Maraming salamat. Mensahe TV. So mga mahal na nanonood, bilang pagpapatuloy, so sa mga napag-alaman, sa mga napag-aralan kong aral ng Islam, hindi ako nagdalawang isip na tuluyang tanggapin ito. Ang pagpasok actually sa Islam, walang maraming seremonya. Ang kondisyon lang pala rito na wala kang duda sa iyong sarili na sasamba ka sa nag-iisang tunay na Panginoong Diyos. So sasabihin mo sa panunumpa na sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah at sumasaksi ako na si Jesucristo na anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah. So nang tinanggap ko ito, of course, hindi doon nagwakas. Pinag-aralan ko kung paano isagawa ang tamang pagdarasal at ang pagdarasal ng mga Muslim, ang pagdarasal sa Islam. Actually, sasabihin natin na talagang ito ang tama at itong totoo. Dahil kung papaano nagdasal si Jesus Christ, si Moises, si Abraham, si Noah at ang ilang mga propeta pa ng Panginoong Diyos, ito rin ang pamamaraan ng pagdarasal na ginawa ng mga Muslim dahil itinuturo din sa Islam na ang lahat ng propeta, sila ang tamang daan, sila ang ilaw tungo sa katotohanan at kaligtasan. Na ang ibig sabihin, kung ang mga propeta na ipinadala ng Panginoong Diyos ang ating magiging huwaran sa pagsamba natin sa tunay na Panginoong Diyos, tatanggapin ang pagsamba ng isang tao at ito ang magdadala sa kanya sa tunay na kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom.
So mga mahal na nanonood, sa pagpapatuloy ko sa pag-aaral, of course, dumating ang time na ako ay magbabakasyon. So, ang turo ng Islam na kailangan, hindi mo lamang dapat sarilinin ang katotohanan ito, dapat sikapin mo rin na i-share sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, lalong-lalo sa iyong mga magulang. So actually, nang umuwi ako sa amin, una akong magbakasyon, of course dahil noong araw, malakas akong uminom ng alak, kumain ng baboy. So nung ako'y umuwi na, pinaghahandaan ako ng aking pamilya ng mga ganon. Pero ang sabi ko sa kanila, dahil medyo alanganin pa rin ang kaalaman ko, sinasabi ko sa kanila na hindi ako kumakain ng baboy dahil ito ay bawal sa akin dahil high blood ako. So ganun din ang pag-iinom, ayaw ko, sabi kong uminom dahil baka ako ay mabigla. So in short, hindi ko na talaga ginawa iyon dahil naitanim na sa isip ko, pero medyo at tubili pa rin ako na banggitin sa kanila kung bakit ko tinanggap ang Islam. Ngunit sa paglipas pa ng ilang panahon, nagbabader ako na kailangan nga iparating ko sa aking mga mahal sa buhay. Dahil kung mahal mo ang mga pamilya mo, dapat naisin mo rin na sila ay maliligtas sa kaparusahan sa araw ng paghukom. So ang aking wife, lagi kong isinisira sa kanya ang aral ng Islam, hanggang sa sinasagot na lamang niya ako na kung diyan ka masaya, din ipagpatuloy mo. Total ako, sabi niya, ay mayroong relihiyon o pananampalataya, hayaan mo na lamang na ako ay rito. So dahil alam ko na ito ay hindi talaga totoo, lalo na yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, dahil Katoliko nga siya. So sinikap ko na iparating talaga sa kanya. So nag-iimbita ako ng aking mga kaibigan, dahil of course kapag ibang tao ang nagpapaliwanag sa pamilya mo, iba rin ang dating kaysa sa iyo na dati nilang kasama, na kung ano ang mga bisyo mo, maaring alaala pa rin nila. So hindi ka nila basta-basta paniniwalaan. So maging ang aking mga magulang, ang nanay ko, dahil sabi ko nga, nagturo siya ng mahigit 30 years ng katikism sa amin sa Iloilo, pinagbabakasyon ko sila ng tatay ko sa Maynila kung hindi ko naman kayang umuwi din sa probinsya. Pero I always made a point na ang mga magulang ko tuwing magbabakasyon ako ay makikita ako at makasalamuha ako sila. So isang beses na pinagbakasyon ko ang aking mga magulang, sinikap ko talaga na iparating sa kanila ang mensahe. So ang nanay ko, lagi niya akong dinidibati hanggang sa sasabihin na lamang niya sa akin na ang katotohanan, lahat ng relihiyon naman ay tama. So ipagpatuloy mo ang sa iyo at ipagpatuloy ko yung sa akin. Pero ang tatay ko naman, dahil siya ang witness o ang saksi, kapag kami ay nag-uusap ng nanay ko, nagpapaliwanagan, sinasabi ng tatay ko na sabi niya tama raw ang mga paliwanag ko o tama daw yung Islam. Kaya lang ang kondisyon niya sa akin, sabi niya, kung maipapangako mo na ang lahat ng Muslim aabuti ng 100 taon bago mamatay, maaring mag-Muslim din ako. Kaya nalungkot ako, ang sabi ko sa tatay ko, sa pangangatwiran mo, sa sinasabi mo, para bagang hindi ka naniniwala na may kabilang buhay o araw ng paghuhukom. Dahil ang concern mo lamang ay kung papaano ka magkaroon ng mahabang buhay. Pero sabi ko sa tatay ko, kung naniniwala ka na may kabilang buhay at may araw ng paghuhukom, kahit na ilang taon ka lamang na mabubuhay dito sa mundo, baliwala sana ito. Dahil ang higit mong paghandaan ang kabilang buhay, dahil kung ang sinasamba mo ay ang tunay na Diyos na lumikha sa atin, ipinangangako naman niya sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa paraiso. Pero kung ang sinasamba mo ay hindi ang tunay na Diyos na lumikha sa atin, katotohanan na ang kasasadlakan ng isang tao ay ang impyernong apoy na ang panggatong ay tao at mga bato. So, hindi ko pa rin sila nakumbinsi. So, pabalik-balik ako ng Saudi Arabia, hanggang sa aking employer, inalaw na nila ako na magbakasyon every 6 months. So every 6 months, nakikita ko pa rin, nakasasalamuha ko pa rin ang mga magulang ko. So dahil sa parang naramdaman ko na parang hindi masyadong epektibo ang aking pagpapaliwanag, kinausap ko ang isang brother na dati siyang seminarista. Actually 3 taon na lamang siya, 3 taon na lamang sana ay siya ay magiging ganap na napari dahil matagal siyang seminaryan. So kinontak ko yung brother. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Pak Umar. Kumusta na po kayo, Ustads? Gusto ko lang po sana humingi ng tulong. Anong tulong ba yun? Baka po, pwede niyo pong kumbinsihin ang aking mga magulang na yumakap sa pananampalatayang Islam. Yun lang ba? Walang problema yun. Maraming salamat, Ustads. Inshallah, sana po magkabayan sila sa Islam. Nanatili sila ng 3 araw at 3 gabi sa aking magulang sa pagpapaliwanag ng Islam hanggang sa sinasabi ng mother ko raw, pari-pariho lang na lahat ng iyan. So, ituloy na lang ni Omar yung kanya at total dito kami tumanda, ituloy na lang din namin yung pagiging Katoliko. Pero ang tatay ko na raw ang nagpaliwanag sa nanay ko, sabi niya, hindi mo na lamang napag-isip-isipan na kung alang-alang ang concern niya sa kaligtasan natin, hindi niya ipapadala yung kaibigan niya rito para magpaliwanag sa atin. So sabi niya, tanggapin na lang natin. So ang sabi dong nanay ko sa tatay ko, bahala ka kung gusto mong mag-Muslim, pero ako hindi. Pero sa pagpapaliwanag pa rin ng brother, pati ang father ko tumutulong na magpaliwanag. Sabi niya, hindi mo na lamang ba napansin na 6 ang anak mo, pero si Omar na lang ang laging sumusuporta sa atin. Dahil ang sabi ko nga sa mga magulang ko, hindi ko talaga sila nakakalimutan. Kahit na ako ay may sariling pamilya, lagi akong nagbibigay ng tulong sa kanila. Sinasabi ng father ko na baka mas kailangan mo yan dahil may sariling pamilya. Kaya lang ang sabi ko naman sa kanila ng nanay ko, turo ng aking pananampalatayang pinasok na kailangan magiging matulungin, magiging supportive sa mga magulang. So siguro yung hindi ko pagkalimot sa kanila at ang lagi kong pagsusuporta sa kanila at kasabay ang panalangin ng taimtim sa Panginoong Diyos, alhamdulillah, ang mother ko at saka father ko, sabi nung brother na nagpaliwanag sa kanila, tinext niya ako araw ng Friday. So it happened na ang Friday sa Saudi Arabia ay weekend. So nagkataon din na ako ay naglecture sa isang kumpanya doon sa Saudi Arabia. Ito ang salita na siyang nagsisilbing daan sa pagsamba sa Kanya at ang lubusang pagtakwil at pagtalikod sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. Bro, congrats! Ang nanay at tatay mo ay ganap na Islam. Alhamdulillah! So sa kasiyahan ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko at nagpatira pa ako bilang pagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat iginabay niya ang aking mga mahal na magulang. So ang turo pa ng Islam, mga mahal na nanonood, na kahit patay na ang mga mahal mo sa buhay, subalit kung isang pananampalataya ang inyong ipinamumuhay, katotohanan na sa kabilang buhay pagsasamahin kayo ng Panginoong Diyos sa Kanyang paraiso, na inyong aanihin at tatamasain ang mga biyaya na Kanyang ipinangangako sa sino mang tapat na sumasamba lamang sa Kanya. So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoong Diyos dahil Siya ay dininig niya ang aking mga hinaing. Kaya sa mga nanonood na kung kayo ay medyo may kaguluhan tungkol sa inyong pananampalataya, maging taimtim kayo sa pagtawag sa Panginoong Diyos at katotohanan na hindi tayo bibiguin. So sa muli, hanggang dito na lamang at ipagpatuloy natin paglipas ng ilang paalaala. Maraming salamat. Mensahe TV. So mga mahal na kababayan, bilang pagtanggap ko ng Islam at saka sa mga pagbabago na ginawa ko sa aking sarili, sa wakas, iginabay din ng alao ng Panginoong Diyos ang aking sariling pamilya, aking wife, ang aming mga anak, at ang aking mga mahal na magulang.
So ang katunayan, hindi lamang magulang ko at ang sarili kong pamilya, kundi may mga kapatid ako na yumakap sa Islam, may mga pamangkin ako na nag-embrace din ng Islam. At salamat sa Allah, sa Panginoong Diyos. Dahil kung hindi ko man sila nakakasama sa isang lugar sa kasalukuyan, ang katotohanan na magwawakas tayong lahat at magbabalik tayo sa ating Panginoon at tapat ang paniniwala ko na kami ay pagsasamahin ng Diyos sa kanyang paraiso. So of course, hindi ko na winakasan, hindi ko lamang itinigil ang aking pagpapaliwanag ng Islam doon sa aking sariling pamilya at sa aking mga magulang. Bagkus, sinikap ko na iparating ito sa maraming mga tao. At ang katotohanan na ang turo ng Islam, sinabi ni Propeta Muhammad, na sino man ang iginabay ng Diyos sa katotohanan, meaning sa Islam, ang magiging gantimpala mo sa Panginoon sa araw ng paghuhukom kung ikaw ang tumulong para magabayan ang isang tao. Ang sinabi pa ni Propeta Muhammad na sa araw ng paghuhukom, ang magiging reward o ang magiging gantimpala mo sa mga ginagawa mong pagpapalaganap ay higit pa sa mundong ito at sa kanyang mga nilalaman. So ngayon ako ay patuloy na nagbabahagi ng Islam, lalong-lalo na sa mga Filipino community. Hindi lamang dito sa ating bansa sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang lugar sa mundo, ako ay naaanyayahan. Lagi ako sa Saudi Arabia, iba't ibang cities, iba't ibang lugar. Ako ay naimbitahan na magliktyor sa mga hospitals, sa iba't ibang kumpanya, sa mga public places, at napakaraming mga kababayan natin ang nagmumuslim. Ganon din, lagi akong naimbitahan sa UAE katulad ng Sharjah, sa Dubai, sa Abu Dhabi, at marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim. Ganon din sa Doha, sa Qatar, sa Muscat, sa Oman, at marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. So, ganon din sa Bahrain, sa Kuwait, at alhamdulillah, salamat sa Allah, sa Panginoon, dahil marami sa kapwa-tao natin, hindi lang actually sa mga Pilipino, paminsan-minsan ako ay naimbitahan din sa mga ibang foreigners para mag-share ng mensahe ng Islam at mayroon din, alhamdulillah, na yumayakap ng Islam. So, ito ay isang noble na gawain actually, yung pagpaparating ng mensahe ng Islam sa mga hindi pa Muslim, dahil ang gawain ito ay trabaho ito ng lahat-lahat ng propeta ng Panginoon, yung mag-anyaya ka sa kapwa mo sa kabutihan at ipagbawal sa kanila ang kasamaan. So mga mahal na nakikinig, ako ay tapat na nagdadalangin sa ating tagapaglikha na sana kayong lahat ay maging bukas sa inyong isipan at damdamin. Tanggapin natin ang pananampalatayang Islam dahil ito naman talaga ang katotohanan. At kung kayo halimbawa na mga mahal kong nanunood, kung tatanggapin ninyo ang Islam, hindi ninyo papalitan ang inyong relihiyon at hindi rin kayo magpapabinyag sa Islam. Bagkus, ang itatawag sa atin ay mga balik Islam dahil babalikan lamang natin ang tunay at ang totoong relihiyon ng ating mga ninuno. Lagi nating nababasa at naririnig na ang ating bansa ay bansang Muslim. Naging bansang Kristiyano lamang ito nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. So ang mga kasaysayan dito, kung halimbawa mamasyal tayo sa Lunita, nandoon ang pinakamalaking estatwa kay Raha Sulaiman na tinaguri ang Great Muslim Leader. May mga Raha tayo, may mga dato. Siguro narinig ninyo yung mga pangalang Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda, mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Balinsula, Dato Marikodo. Lahat ng pangalan na aking nabanggit, if we are reading the history of the Philippines, silang lahat ay mga Muslim. Ang kanilang pananampalataya ay Islam. Kaya inuulit ko, mga mahal na nanonood, kung kayo ay papasok sa Islam, hindi kayo magpapalit ng relihiyon, kundi babalikan lamang natin ang tunay at ang totoong relihiyon ng ating mga kanunuan. So mga mahal na kababayan, mga mahal na nanonood, sa Islam, walang masama na tayong lahat ay magsumikap upang tayo umunlad sa mundong ito. Subalit,
Ang turo pa ng Islam na ang dapat at higit nating pagsikapan at paghandaan ay ang tinatawag na kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag na huwag nating sabihin sa ating sarili na tsaka na lang dahil ang katotohanan, walang sino sa atin natangan o hawak natin ang ating buhay. Ang sabi nga ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, ang sabi ng Allah, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَدَى تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ang kahulugan, sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Inna Allah alimun kabir. At tanging ang Allah, ang Diyos lamang, ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya huwag nating sabihin na tayo ay malakas, tayo ay laging nag-i-exercise, kaya mapapanatili natin ang ating kalusugan. Huwag nating isipin ito, mga mahal na kapatid, dahil hindi naman lahat ng namamatay ay mga senior citizens na, kundi marami sa mga kabataan na binabawian ng Panginoong Diyos ng buhay. So if we are striving hard in order to succeed in this world, mga mahal na nanonood, we must double our efforts in preparing for the next life dahil naroroon ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Actually, may isa akong nais i-share sa inyong kwento. Nung ako ay nasa Saudi Arabia, may nagkwento sa akin na may isang Arabo na pinag-aral niya ang kanyang anak sa Amerika. So, nagtapos ang kanyang anak roon ng engineering course hanggang sa siya ay gumraduate na honor students. So, ibig sabihin, he graduated with flying colors. Of course, kapag ang mga Arabo, ang kanilang anak ay nakapag-aral sa ibang bansa at naging maunlad, naging matagumpay ito sa kanilang pag-aaral, very proud sila dahil naging successful sa pag-aaral ang kanilang anak. So sa tuwa ng kanyang ama, dahil siya ay gumraduate na cum laude raw, pagdating niya sa lugar nila, niregaluhan ng kanyang ama ng brand new na sasakyan. So pagdating ng sasakyan, dinrive test nung gumraduate ng engineering ang sasakyan na regalo ng kanyang ama at kasama ang kanyang dalawang sisters para i-test yung sasakyan. So habang sila ay tumatakbo ng mabilis sa highway, ayon doon sa kwento, sinalpok ng malaking truck ang kutsing yaon na brand new at on the spot, yung tatlong magkakapatid, silang lahat ay namatay. Kaya huwag na huwag nating sabihin na tayo ay mga bata pa, o tayo ay malakas pa, o tayo ay may kayamanan. Ang kayamanan, ang katanyagan, anumang karangyaan, hindi makatutulong upang humaba ang buhay ng isang tao. So mga mahal na nanonood, muli ang pakiusap ko, do not judge Islam by the people, but judge Islam by the Scripture. Hindi natin maaring sabihin sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay, Diyos ko, hindi ko tinanggap ang Islam dahil maraming mga Muslim na hindi matutuwid o masasama ang kanilang pag-uugali. Dahil ang katotohanan, hindi natin maidadahilan sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay na Diyos ko, hindi ko tinanggap dahil nga maraming Muslim ang masasama. Dahil katiyakan tayong lahat ay susumbatan ng Panginoon. Sasabihin niya sa atin na pinagkalooban ka ng tamang isip, tamang talino, bakit hindi ito ang ginamit mo para ipamuhay? At of course, uulitin ko, katakutan natin ang tinatawag na kabilang buhay. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak, walang anak ang matutulungan ng magulang, walang asawa ang matutulungan ng asawa, walang kapatid ang matutulungan ng kapatid, walang kamag-anak ang matutulungan ng kamag-anak, walang kaibigan ang matutulungan ng kaibigan. Mga mahal na nanonood, tayong lahat ay mamamatay, and each and every one of us will be accountable to God on the day of judgment. So, pagsikapan natin na paghandaan ang kabilang buhay dahil actually, hindi tayo nilikha ng Diyos dito sa lupa para kumain, matulog, mag-asawa, maglikom ng material na bagay. Those are only secondaries. But the first and foremost reason why God created all of us is to worship Him. Dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, meaning ang sabi ng Panginoon, hindi ko nilikha ang mga jinns at ang sangkatauhan maliban sa sila ay sumamba lamang sa akin. So huwag din nating sabihin na kapag tayo ay binawian na ng buhay, tapos na rin ang lahat. Ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran,
Afahasibutum anama kalaknakum abata wa anakum ilayna la turjaun. Ang kahulugan, sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang mga laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik kayo sa Panginoon upang kayo ay magsulit sa inyong mga ginawa? So mga mahal na nanonood, may kasabihan, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. Katotohanan na mamatay tayo dahil ang sabi pa ng Allah, aina matakunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Ang sabi ng Allah, wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers built up strong and high, kahit saan ka naroroon, aabutin ka ng kamatayan. Kahit ikaw ay magpagawa ng turi, bulletproof at magtago ka, mamamatay ka pa rin. So, sa muli mga mahal kong nanonood, maraming salamat sa panahon na inyong ibinahagi at dalangin ko sa tagapaglikha na tayong lahat ay igabay sa katotohanan, buksan ang ating mga isipan at damdamin at igabay tayong lahat sa katotohanan. So, sa muli, I wish you all the best. Maraming salamat at hangad ko ang tagumpay nating lahat dito sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Panginoong Diyos ang dakilang lumikha. Maraming salamat.